Good morning, good morning, good morning. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon. Wala pa, wala pa. Good morning, good morning, good morning. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Pansamantalang humahalili sa kanyang programang Bawal ang Pikon, Get Straight with Daniel Razon. Naku, kahapon po pinag-usapan natin ang usapang kuryente, usapang power. Ngayong araw na ito, pag-uusapan naman po natin ang usapang tubig. May tubig ba? Malinis ba ang tubig natin? At siyempre, para po maunawaan natin ang mga bagay-bagay tungkol sa tubig, paanohin po natin yung naging paanohin ni Kuya Daniel Razon, ang spokesperson ng Manila Water, si Sir Jeric Sibilia Jr. Sir, morning po, Sir Jeric. Magandang umaga. Magandang umaga po. Disbisitos. Matapos si Jerfield. Oo, talaga naman na. Ngayon ay usapang tubig. Sir, bago tayo magtuloy-tuloy at bago natin puntahan yung mga napag-usapan nyo ni Kuya Daniel nung kayo bumisita rito, ito po kasalukuyan ako iinom nitong Ito ay galing sa gripo ang nag-supply Manila Water. Ito po ay malinis at gaano kami kasi sigurado na ito pag ininom natin, hindi ito makakasama sa kalusugan. Garantisado. Iinumin ko na. Garantisado yan. 100% Yun. sure. Yeah. Yes, sir. At ito talaga, sir, pwedeng-pwede na mapagsasabi natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga may bahay, na pwede nilang gamitin sa pagluluto, pwede nilang gamitin na inumin. Pwedeng-pwede. Yes, sir. Yung tubig na pinoproduce kasi natin, ito ay araw-araw tinetest ito ng Department of Health. No? Yes, sir. Katuwang ng Department of Health at kailangan pumasa sa at least 3 parametro. Yung physical test, Yes, sir. chemical test, at saka microbiological. At lahat ng ito talaga sinusubukan. Lahat ano yan. Yung random yung sampling? Hindi, meron tayong random sampling, pero Yes, sa kabuuan, meron tayong mahigit 800 na sample na kinukuha. At yun ay sinusuri ng Manila Water, pero for validation, ang regulatory office ng MWSS sinusuri din Siyempre, ito. ayaw nyo rin masisisi kung sakali may magkakaproblema At dyan. saka ang safety kasi at saka yung potability ng tubig, non-negotiable ito. Correct, yes, sir. So you cannot compromise safety. So kailangan talaga siguraduhin na yung tubig na dumadaloy sa linya Yes, sir. ay malinis. Pero meron tayong dito para bang caveat. Of no? course, siyempre may warning Oo. din. Kasi yung kontrata ng Manila Water tayo, sinisiguro natin na ang supply ng tubig hanggang sa metro, Yes, talagang siguradong maiinom. Pero ang responsibilidad ng pag-aayos ng sistema ng tubig sa loob ng bahay, Yes, sir. nasa may-ari na yan. Siyempre, lalo-lalo na yung kondisyon ng gripo nyo. Oo. Lalo-lalo na kung yung baka maya-maya naman yung inyong kung saan dumadalo yung sa tubo Pagka ang tubo medyo Tama bulok-bulok yun. na. Kaya hinihikayat natin yung mga may-ari ng bahay Yes, sir. na siguraduhin na ang linya nila sa loob ay maayos. Hanggat maaari, sana bago. Kasi yung ibang mga bahay, ang ginagamit pa noon, yung mga tinatawag na GI pipes. Oo nga. Yung mga kinakalawang. Yes, Ngayon, sir. hindi na natin ginagamit yon. Ayun. Sir Jan, bago tayo magtuloy-tuloy, panoorin niyo po muna itong naging panayam sa inyo ni Kuya Daniel nung huli kayong bumisita dito sa Get It Straight. Sino ho ba talaga nagde-decide whether pwedeng magtaas o hindi? Di ba ang MWSS? Meron tayong proseso kasi na sinusunod. Ang tawag dito ay rate rebasing. Ginagawa ito tuwing ika-5 taon. So, ang Manila Water, sinasubmit niya kung ano man yung nagawa niya nung nakaraang 5 taon at nagsasubmit din tayo ng ang tinatawag natin na business plan para sa mga susunod na taon. Sinasubmit natin to sa regulatory office at ito naman ay kanilang nire-revisa at pagkatapos nagkakaroon sila ng computation base sa kanilang review and then nire-recommend nila for approval kung ano man yung taripa na ito sa MWSS Board of Trustees. And based on that, doon kayo magsasabi whether pwede kayong mag-maintain ng present price or you need an increase. Ganun po ba yan? Kung ano yung, supposedly, kung ano yung naging decision nila, yun sana yung ipapatupad. Pero meron din tayong provision doon sa tinatawag nating concession agreement na pag may mga pagkakataon na hindi nagkasundo o hindi katanggap-tanggap yung naging desisyon, inaalaw tayo ng tinatawag natin ng dispute. Or ibig sabihin,
maari tayong pumasok sa isang arbitration process. How long will it take to finish the arbitration process? Medyo ayon sa concession agreement, ang nakalagay dito dapat within 90 days dapat magkaroon ng desisyon. Pero depende rin kasi kung maraming kailangang reviewin katulad nito, this is considered as a major dispute. So based Kaya- on your experience before, Medyo siguro aabot ito ng isang taon or depende sa review nila, maaring higit pa. so in the meantime, makakaasa pala kami ngayon ng mga siguro may isang taon ito na walang magiging pagbabago sa singil dahil nasa arbitration kayo. Tama yun. Pero mangangahulugan din ba naman ito na aatras din yung inyong serbisyo sa mga sa tao dahil sa parang hindi mo na kami kikilos dahil wala pa kaming nakukuhang sagot sa inyo whether papayagan ninyo itong hinihingi naming increase o ang gagawin pa ninyo sa alip na mag-increase ay mag-rollback. Well, ayaw nating mangyari yun. No? At ngayon, kahit sa kabila nung status ko, yung service levels ay mananatili. Gagawin natin ang lahat ng makakaya, well, sa Manila Water, na walang maging epekto dun sa service levels. Itong pinag-uusapan kasi natin na ito ng arbitration, ito ay plano para sa hinaharap. So yung existing service levels will stay. Kaya lang tayo pumapasok sa arbitration kasi ang gusto natin yung paghandaan yung tinatawag nating sustainability. Kasi bagamat 24/7 na ang serbisyo natin ngayon, ang gusto nating mangyari, yung tubig na tinatamasa natin ngayon, dapat yung mga anak, yung mga apo pa natin, sa mga susunod na salinlahi o generations, dapat may tubig. Bago ako pumunta doon sa mga arbitration, etc. But doon muna sa, di ba po, napapansin namin na talagang in fairness po sa Manila Waters, nagpapalit kayo ng mga malalaking tubo natin sa kalsada. At yun ay ginawa nyo dahil sabi mo nga, kailangan siguraduhin naman kung saan dumadaloy ang tubig, malinis. Yung po ba tapos na tayo o ongoing pa rin o makaka-expect kami? Kasi nakaka-traffic daw po eh. Well, totoo yun. No? At yan ay hinihinga natin ng paumanhin sa publiko kasi Yes, kaiba sa ibang mga serbisyo, tayo kinakailangan talagang maghukay. Yes, sir. Pero magmula nung nagsimula tayo nung 1997, gumastos tayo ng mahigit 50 billion pesos para pondohan yung mga rehabilitasyon at pagpapalit ng mga linya. Sa ngayon, mahigit 5,000 kilometro na ng linya ang napalitan natin. Correct. Oh, yes, Meron pang mga naiiwan na siguro ilang mga kilometrong linya, pero hindi ko mo napalitan na natin ito, ibig sabihin ay tapos na. Yes, sir. Kasi ito ay kailangang patuloy na i-rehabilitate mo, siguraduhin mo na yung structural integrity ay maayos. Para siguradong walang kontaminasyon ng Yes. tubig, siguradong walang illegal na koneksyon, at siguradong makakarating doon sa mga customers. Gaano po ba natin. kahaba ang panahon ng concession agreement ninyo? Nung una kasi ang concession agreement ay 25 years, Yes. no? Magmula 1997 hanggang year 2022. 2022, yes. Pero nung taong 2009, panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, hinabaan pa Yes. yung concession agreement natin ng Baka nagustuhan panibagong... Medyo magandang performance Hindi, ng Manila nung- Waters. Eh. Well, maraming salamat. Pero nung panahon na yon, yun yung height nung tinatawag na US financial crisis. Yes, sir. At para maging manatiling abot kaya ang presyo ng tubig, hinabaan yung recovery period ng another 15 years. Yes, sir. So ngayon, hanggang 2037 ang concession natin. Pero sir, ang point po is, 50 billion ang inyong at least investment sa pagpapaayos. Over a 25-year lease contract and then in-extend. Baka po sabihin naman ng mga kababayan natin, yung 50 billion na yan, sigurado sa atin babawiin yan. Dahil siyempre, kinakailangan naman na maliban sa ROI, mabawi nila yung capitalization. Well, hindi naman natin itinatago yun. No? Yes, sir. Talaga naman na kaya tayo inimbitahan ng public sector, no, ng government para dito sa public-private partnership. Kasi Yes, noong 1997, wala naman talagang pera yung pamahalaan noon para Tama po. pondohan yung talagang makapag-invest para sa rehabilitation. At yan naman ay bahagi ng concession agreement at ang sinasabi na hindi naman biglaan ang recovery nito. So, mababawi mo ito sa kahabaan ng concession At nandiyan agreement. naman yung MWSS as the regulatory agency para siguraduhin na Tama protektado yun. naman yung consumers. O kasi yung concession agreement, binabalanse nito yung interest ng Yes, sir. consumers natin dahil meron tayong mga targets, may mga service obligations tayo na kailangan nating tukdin. Yes, sir. At ang kasabay naman ito, ginagarantiyahan naman ng
ng national government na pag lahat ng mga ito ay ating nagawa, Yes, sir. lahat naman ng ininvest plus yung sinasabi nating pinagkasunduan na rate of return ay mababawi naman natin sa kahabaan ng concession. Ang importante, malinis sa tubig, tuloy-tuloy na supply ng tubig sa ating mga mamamayan na kahit paano naman, not at a very low cost. Tama yun, no? Kung inaamin natin na over time, medyo talaga namang tumaas din ang presyo ng tubig. Yes. Pero gusto nating sabihin dito na yung pagtaas na yon, tinumbasan naman natin ng maayos na serbisyo. Kung ikukumpara natin nung bago na isa pribado ang MWSS, noon uso yung pila balde. Kaya nga, Pumipila ka talaga. No? Ngayon, bubuksan mo lang yung gripo mo 24/7. Yes, sir. Matatandaan natin, 2010, isa sa pinakamatinding El Nino na tumama sa bansa. Ni isang barangay sa Manila Water, hindi nawala ng tubig. Yes, sir. So ito yung ating parang commitment o yung ating pangako dun sa public natin na talagang gagawin natin ang lahat para yung serbisyo natin mapagbuti pa. And so therefore, this is a very good example nung success story ng isang PPP project. Yes, no. So that's the statement we'd like to make na kung talagang may mga conditions ka na talagang would be very supportive of the public-private partnership program Yes, sir. at merong collaboration with the national government agencies, with local governments, talagang pwedeng mabago yung Yes, sir. sistema. Ang kahapon po, kung hindi kami nagkakamali, ay nagbaba ng presyo ng yung water rate Tama ang po. Manila Waters. Ang gusto ko lang po namin maintindihan, so sigurado na mataas ang demand ngayon dahil tag-init eh. Tama po. Pero siyempre kukonti yung supply dahil nga medyo may kakulangan ng tubig ngayon. Paano yun? Paano nyo mapapaliwanag yung mataas ang demand, konti ang supply, and yet bumaba pa rin ang rate ng ating tubig? Well, magkahiwalay na usapin. No? Yes, sir. Una, puntahan natin yung pagbaba ng rates. Yes, no? sir. Kanina pinakita yung ating interview kay Kuya. Tama po. Noon, I think more than 2 years ago yon, or Yes, sir. almost 2 years ago, na ang Manila Water at ang MWSS ay pumasok sa isang arbitrasyon. Tapos na yung arbitrasyon na yon. Incidentally, gano'ng kadami na bang arbitration yan, sir? More or less. Itong huli, Yes, ito sir. lang yung una. No? Opo. Una for the rate rebasing period ng 2013 to 2017. So, natapos na yon, yung appeals panel ay nagkaroon ng desisyon. Yes, sir. At ang desisyon, ang sinasabi nila, ang Manila Water daw ay isang public utility at dahil doon, yung corporate income tax ay hindi na maaaring isama sa komputasyon ng taripa. Okay. Tayo, bagamat hindi tayo sang-ayon doon sa naging desisyon ng appeals panel, Yes, sir. tayo ay susunod Susunod or na. sumunod. Okay. Dahil ang sabi dito, kusang loob tayong pumasok sa arbitrasyon at anumang desisyon nito ay pinal, At dapat final and irespeto ng binding. parties. Yes, sir. At dapat irespeto. So, nirerespeto natin yon. Kaya itong kahapon, no, Yes, June sir. 1, nagpatupad tayo nung pagbabawas ng presyo ng tubig. Dahil yan yung inutos, yan yung naging desisyon. Ang sabi doon, dahil hindi mo na maaaring isama ang corporate income tax dun sa komputasyon ng taripa, kinakailangan daw na magbaba ang Manila Water ng 2 pesos and 77 centavos. Which corresponds to the corporate income tax. Yes, Yes, oo. Sa loob ng 5 years na rate rebasing period. Yes. So ang ibig sabihin nun, magmula 2013 to 2017, 55 centavos kada taon ang ibabawas dun sa basic charge. Yes. Pero anong ibig sabihin nito sa customers? Apo. Starting June 1, yung mga customers natin na kumukonsumo ng 10 cubic meters, 2 piso ang kabawasan sa monthly bill nila from 83 pesos to 81. Yes, sir. Yung 20 cubic meters naman, may kabawasan ng 8 piso kada buwan. At malaki-laki rin. From 304 to 296. Yes, sir. At yung karamihan sa customers natin na kumukonsumo ng 30 cubic meters, yan yung benchmark consumption natin. Yung may kabawasan yun ng 15 piso. From 618 pesos rather to 603 Gano'n ba pesos. kadami yung household na siniservisyo Ang ng siniservisyohan ng Waters? Manila Water, halos 1 milyong households, corresponding to 6.3 million na populasyon. Yes, sir. Meron tayong 986,000 na koneksyon na mini-maintain sa East Concession Area. Baka naman dahil po sa resulta ng arbitration panel findings na ito at yung pag-uutos na yan, hindi kaya naman yung serbisyo ng Manila Waters ay masacrifice o makompromise? Hindi naman, no? Tayo ay may mandato na
yung nag-e-enjoy na ng serbisyo natin ng 24/7 ay mananatili na 24/7. Siguro may mga ilang proyekto, lalong-lalo na dun sa proyekto na nauukol sa used water o yung tubig na nagamit na, Yes, sir. na maaring medyo mabinbin o ma-delay. Pero generally, sa kabila ng nangyari, ang gagawin pa rin ng Manila Water, gagawin pa rin niya ang lahat para yung serbisyo na talagang tinatamasa na ng customers natin, mananatili pa rin. Ito sa napaka-importanting tanong dahil ito po yung tinext sa atin at siguro yung nag-text ito nanonood sa atin ngayon dahil para sa kanila kasi may problema kasi sa angat at sinasabi nila under rehabilitation daw po yung angat. And a worst case scenario, pagka tumama ang isang 7.2 earthquake dyan, may posibleng mapaputol ang supply ng tubig natin. Base sa pag-aaral po ng Manila Waters, totoo ba yung senaryo na yan? At kung sakasakali po, may nakikita po ba yung Manila Waters sa pakikipag-ugnayan, lalo-lalo na sa MWSS, na other source of water na pwede ipang supply sa ating mga consumer? Well, una po talagang meron pong may basihan yung binabanggit ng Yes, sir. yung ating viewer kasi ang Angat po ay nagsusupply ng 97 o 98% ng tubig para sa 15 milyong residente ng Metro Manila. Yes, sir. Kaya kung ano man ang mangyari dito, talagang matindi ang epekto sa Metro Manila, lalo-lalo na sa ekonomiya ng buong bansa. Meron pong katuwang MWSS kasi ang mandato po ng new water source ay nasa MWSS Yes, sir. talaga. Dahil ang konsesyonaryo po tayo ay operation, distribution at maintenance. Tama. Pero ang water source development ay MWSS. nasa MWSS. Yan po yung isang naging issue dahil tayo ay public utility na raw po, di dalawa na po ang public utility ngayon sa MWSS East Concessionaire, at saka Manila Water. Waters. So, meron po ngayong konting confusion dyan. So, sino na nga po ba ngayon ang merong mandato for water source development? Sino na ang magsiset ng targets? Sino ang may ultimate responsibility to customers? Pero going back dun sa Angat, totoo po na yung Angat Dam ay located several meters away from a branch as a of fault line. the Yes, fault. sir. No? Hindi ko po sinasabing ito ay talaga, yung fault line ay talagang Nandun, tumama. oh. No? Pero isa lang sa mga, isa doon sa mga sanga or sanga nung fault. No? So maaring maapektuhan po ito. About 2 years ago po, yung rehabilitation ng Angat, yung structural integrity po nito ay isa sa mga naaprubahan na proyekto under the public-private partnership program ng gobyerno. Yes, sir. So, I suppose, isa po sa mga priority projects talaga ng MWSS ngayon, yung talagang rehabilitation ito, no? Para masiguro po yung structural integrity nung dam, para kung sakasakali or wag naman, pero kung magkaroon po ng lindol, hindi po masyadong maging mapinsala. Pero wala tayong yung ating, nakikitang other source. Meron po, no? Meron po Kasi tayong... sabi nyo 97, Opo. may 3%. Meron po, no? For example po, bahagi po ng mga tinitingnan natin at yung kabilang konsesyonaryo ay hinaharness na yung source na yun. Yes, sir. Ay una, tingnan po yung Laguna de Bay. Ano po? So yung Laguna de Bay ay maari pong mapagkunan ng additional na source ng tubig. Yes, sir. Meron po mga tinitingnan na mga kailugan dito po sa gawin ng Rizal. Ano po? So, meron po mga different potential water sources na inilalaan yung MWSS. Ayan, Sir Jeff, at tayo po'y magbabalik dahil madami pa tayong pag-uusapan, lalong-lalo na yung mga kabuuan pa ng pinag-usapan nyo ni Kuya Daniel Razon. Makalipas lang po ang ilang paalala dito sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Nagbabalik po ang programang Bawal ang Pikon, Get Straight with Daniel Razon. Of course, kasama ko pa rin mo si Sir Jeric Sevilla, ang spokesperson po ng Manila Waters. At sir, meron po rin kaming nabalitaan na siyempre nga, kayo kahapon nagbaba kayo at talagang bonggang-bonggang pagbaba yun. Bakit po yung kabilang concessionaire? Mukhang sila naman yung magtatas. Ano ba yun? Dahil lang doon lang sa dahil lang doon sa arbitration o may iba pang kadahilanan? Tama po yun. No? Yes, Ang pinag-ugatan po nito ay arbitration. Kasi yung arbitration po, magkahiwala yung arbitration panel o yung appeals panel na duminig dun sa arbitration. Iba po yung duminig sa Manila Water na arbitration at iba rin po yung duminig dun sa kabila Tama, naman. sir. Nagkataon po na ang naging desisyon ng dalawang arbitration panel ay magkaiba.
So iba po yung sa amin. Ang sabi yung sa amin, Kayo ngayon ay public kami ay utility. public utility. Sabi naman sa kabila? Sa kanila, hindi sila public utility. Ayan. So sa amin, hindi daw po maaaring isama ang corporate income tax. So kaya po, yan Kaya yung no rason. choice kayo, inyong kinilala na yung desisyon na po, yan no? at ibinalik nyo na. Tama po. Yes, Yung sir. sa kabila naman, inaalaw nila. Ay, teka muna. So, Ayun po. medyo may problema doon. Pag-usapan ko natin sandali-sandali lang, sir, yung issue na yan ng public utility. Ano ngayon anong effect niyan maliban doon sa corporate income tax? Anong effect niyan sa inyo bilang mga empleyado, bilang isang kumpanya na kayo ngayon ay considered as a public utility? Yan po ay pinag-aaralan pa ngayon dahil kahit kami hindi namin alam kung ano talaga ang magiging implikasyon Anong pinaka-implikasyon nun? Oo. Ang katotohanan nito, ang bola nito ay nasa MWSS na dahil nga magkaiba yung ruling, Yes. divergent yung ruling, parang anong gagawin nila para maging pareho naman yung Yes, kasi biruin mo, iisa ang service area ng MWSS, isang east at saka isang west, pero magkaiba. Hindi ba sa Magkaiba yung ganyan, ano. dapat sinigurado na lang ng MWSS na parehas ang arbitration panel? Well, wala po tayo dun sa posisyon doon dahil magkaiba rin naman yung concession agreement po natin. Bagamat similar sila, Yes, medyo magkaiba in terms of the geographical Hindi parang coverage. unfair sa Manila Watershed. Well, tayo po ay, kumbaga, kusang loob na sumabak dun sa arbitration. Kaya po, kailangan galangin. Ano Sir po? Jeric, panoorin niyo po muna itong naging panayam muli sa iyo ni Kuya Daniel sa iba pang issue. Tapatin nyo nga po ako. Kasi ang Meralco, alam natin, nagkaroon sila ng usapin tungkol sa yung mga systems laws, etc. Sinisingil nila sa taong bayan. Yung ba mga nananakaw na tubig sa inyo o yung mga natatapo na tubig dahil butas ang tubo or things to that effect, yun ho ba, sa amin din ba nyo sinisingil? Well, pag tiningnan po natin, una yung resibo, no? Unlike po sa Meralco nakalagay talaga system loss. Kasi meron talaga na sinisingil. Ano. Sa atin po, pag titignan mo po yung resibo natin, wala po tayong nakalagay na system loss doon. Kahit po nung araw, nung panahon ng MWSS, walang nakalagay dyan. So saan nyo po Kasi- pinapasok yung system loss? Kasi ang nangyayari po dyan, it becomes an incentive para po sa konsesyonaryo. Kasi kung halimbawa, yung system, yung mga tubo na palitan mo, for example, at yung tubig, instead na masayang, ito ay nadadala mo sa customer. Then nabibill mo siya. No? Then it becomes revenue on our part. It becomes an incentive on our part. Pero technically po, kasi ang mga tinatawag natin na mga tagas ng tubig nanggagaling sa mga lumang tubo. 'Di ba? Lumang tubo. Pero meron, so yan po ay kasama sa mga proyekto po natin, no? Pero yung talagang tuwirang pagsingil, yung kung tinatanong niyo yung tuwirang pagsingil na lahat ba ng losses na yan sinisingil natin, hindi po. So, pero meron kayong way para sa consumer din singilin yung natatapon. Ganun po ba yan? Hindi lang diretsahan, kumbaga parang insofar as pipe replacements are concerned. Insofar as pipe replacements are concerned. Yun po, kumbaga, dahil bahagi yun nung proyekto eh. Parang pag nagpalit ka ng isang lumang linya, kung yan ay tumatagas na, yan po ay kasama doon sa projects. To Yung appear water as- replacement, Sir Jeric, is likewise considered as a systems loss. Bakit gano'n? Sabi ng consumer, bakit sa amin kinukuha? Sa amin na charge yun. Samantalang dapat yun kumbaga gamble on the part of the company. Yun pong, yung system loss kasi, una wala naman po talagang zero na system loss. Talaga po merong losses sa sistema. There's no perfect system. Yes. Pero po, yung mga, for example, yung mga illegal connections, po, although wala na tayong masyadong ganyan, yung mga with due respect dun sa ibang ahensya na yung ginagamit daw po ng mga utilities ay ikinakarga. Yes, sir. Sa atin po hindi, no? Ang naikakarga po natin, kung ganun man ang tawag, yung actual na replacement ng pipes, no? Which is part of a project. Pero yung actual losses, kunyari po yung illegal na ginamit
Mang Juan. Yes, sir. Hindi po 'yan ichina-charge sa mga customers. Makikita po natin doon sa bill po ng natin, no? Wala naman po tayong nakalagay doon na system loss. Kasi in reality, kapag naayos mo yung sistema, isa po 'yan sa pino-provide ng concession agreement na ini-incentivize mo ang mga konsesyonaryo kapag ginawa mong episyente Yes. yung sistema mo. Pero dati-rati, madami mga reklamo yung binubuksan namin yung gripo. Pero wala namang tumutulo. Madami pa bang ganyang reklamo ngayon natatanggap? Well, siguro po pagkatapos ng halos 18 taon, no, mag-18 years na kami sa Agosto. We are very proud to say na unang-una po, yung dati na antas nung nasasayang na tubig na 63%. You could just imagine, 2/3 nung baso Yes, sir. nasasayang lang nung araw. Ngayon po, international standard na tayo. In fact, way higher than the standard. 11% na lang po ang non-revenue water natin. Ang 6.3 million na customers natin, 24/7 meron na pong tubig kahit sa katuktukan ng Antipolo, yung mataas, Nasusupply kalayo-layuan na sila ng ngayon. Pasig, meron na po. Yes, sir. No? So at ito po ay kahit na merong El Nino, kahit na may La Nina, ay tuloy-tuloy po yung serbisyo ng tubig natin. Hindi lang po yun, pati na rin yun sa aspeto ng used water o yung nagamit na tubig, ay binibigyan po natin ng priority. Pag nanakaw ng tubig, ano ang nagiging solusyon ng Manila Waters? At kaming ordinaryong mga consumers, paano kami makakatulong sa inyo para naman kahit paano itong mga pagnanakaw ng tubig, kung hindi ma-prevent, maisumpong at naisuplong namin. Una po, vigilance talaga. Yes, sir. Ang isa po sa ginawa ng Manila Water ay makipagtulungan, hindi lang po doon sa taong bayan mismo, kung hindi sa mga local government units, mga barangays. Ang uso po dati, illegal na connection. Yes, sir. 1998, nagkaroon po tayo ng proyektong Tubig para sa Barangay para po mawala yung illegal connections. Ang naging kapalit po, marami naman yung mga natatanggap natin na report, ninanakaw ang metro. Yes, sir. So, ang ginawa po natin dito, katuwang ang mga barangay tanod, nagbabantay, no? In-advise natin ang mga consumers natin na lagyan ng grill yung mga metro. Lagyan po ng parabang bahay na bakal Yes, sir. para hindi po ito mananakaw, no? So, marami pong paraan, no? Ang paniwala po natin dito, yung pakikipagtulungan natin sa mga customers natin mismo, sa mga local government units, mga barangays. Malaki po ang naging epekto nito para maayos natin yung sistema natin. Setting aside all issues about tariff, about itong mga arbitration and such other matters, ano ang single biggest threat ng pagsusupply ng tubig ngayon dito sa Metro Manila, sa pag-aaral po ng Manila? Well, this is a personal Yes, this sir, is a personal opinion. I think it's still the water supply risk, no. Yes, sir. Unang-una, well, the water yung fresh water talaga bang medyo wala na, kumukonti, hindi na ganun kadami katulad ng dati? Well, let us put it this way, no. May belief tayo nung araw na water is an infinite resource. Yes. In fact, it is a finite resource, no. Maswerte lang po ang Pilipinas dahil we're archipelagic, di ba? Napapaligiran tayo ng maraming sources ng water. Pero ang kulang sa atin ay infrastruktura. Mapalad po ang mga taga Metro Manila kasi meron tayong mga treatment facilities, may network ka ng mga linya na maghahatid ng tubig from the source. Yes, sir. Ititreat siya hanggang sa bahay. Hindi po mapalad yung sa ibang mga probinsya natin. Kaya mapalad yung nandito. Yung risk na binabanggit ko kanina is that yung risk po ng climate change. Kaya sinasabi kong water supply risk, no. Bagamat may tubig tayo, yung unpredictability ng klima natin ngayon, no. Hindi na katulad kasi Hindi ng na dati. katulad nung dati. Yung rainfall na pinipredict ng pag-asa, Yes, sir. kung minsan kulang, no. Like halimbawa ngayon, bagamat sinasabi ng pag-asa na darating na ang mga ulan by middle or third week ng Pero hindi June. mo pa rin malam kung sadyang darating. Kung sadyan darating, no? That's why we have to be prepared, no? And given that, apektado yung source natin ng tubig. Nag-iisa lang po yung anggat. So the need to develop more water sources becomes imperative. Yes, sir. Para kung may mangyari sa anggat, meron naman pong pagkukunan na iba. Value for money. Mapagmamalaki nyo ba na masasabi nyo sa amin, mata sa mata, sa mga consumers, value for money, hindi kayo talo dito as far as Manila Waters is concerned? Ay, Sa mga oo. binabayaran nyo. Well, definitely, no. Naalala ko yung nung 1997, ang sabi po nung aming
chairman no, Yes. ng board, si Fernando Zobel de Ayala, pinasok po ito yung partnership with the government because this is a mission to fulfill. So this is not really about just earning profit, but just a mission to fulfill. Of course, this is a business, no? Para magawa mo talaga ito, you have to earn also. But that value for money should be able to strike that balance between your responsibility towards your customers. That is your social responsibility, your environmental responsibility, and your business sustainability. Iyon. Naku, maraming salamat pong muli sa ating naging panel ngayong araw na to. Si Sir Jeric Sevilla, ang tagapagsalita ng Manila Water Company Incorporated. At sa ngalan po muli ni Kuya Daniel Razon, ako po inyong lingkod, Atty. George Aaron Garcia, dito sa programang Bawal ang Pikon. Get straight with Daniel Razon.